Reading from 2 Samuel 7, chapter 7, verses 1 to 3. Now when the king lived in his house and the Lord had given him rest from all his surrounding enemies, the king said to Nathan, the prophet, see now I dwell in the house of Cedar, but the ark of God dwells in tent. And Nathan said to the king, go, do all that is in your heart, for the Lord is with you. Let's pray, Father Lord. Una ay aming naalay sa iyo ang bagong CPU. Lord, alalahanin mo yung mga katapat ng bibigay ka lang mga ipo, mga donation, mga vows nila and offering. It is because of them, Lord, nagpapatuloy ang gawain to. It is because of them na nag-i-improve po ang aming pag-deliver ng iyong salita. Hindi lamang po rito sa physical church, but likewise also sa digital church mo, Father. Kaya Lord, I offer this unto you, una, hindi ko alam kung sino yung mga gumawa niyan, kung meron mga curses, mga taong gumawa niyan, nag-assemble. Kaya Lord, I rebuke all those curses. I cast it away, I bind it, and lay it on the cross. Cover it with your precious blood. And Lord, kapalit nun, O God, basbasan mo, bagong CPU na yan. At ang lahat ng gumagamit, Lord God, ay maramdaman nilang kabutihan mo, ang generosity ng body mo. At Lord, magkaroon silang pagmamalasakit, pag-iingat. At ganoon din, Panginoon, ma-challenge sila mag-excel sa kanilang ministry as tech Lord ng church na to. Lubos mong pagpalain at buksan ng durungan ng langit doon sa mga matapat, may kabigatan para sa kalalago ng gawain mo rito sa TSFI. Panginoon, napakahalaga na po ng aming aralin sa umagang to. Ito po ang last part ng life sa mga crucible moments ni David. I pray, Lord, na mag-impact ito ng lives ng marami. Mabuksan mga kaisipan nila, even though, lalo sa mga time na they are going through pains, disappointments, Lord. I pray, Lord, ma-enlighten sila and why you are permitting it, why you are allowing it. I pray na kumilos ang iyong Banal Espiritu upang mag-enlighten sa aming kaisipan at magkaroon po ng rima ang bawat isa. I pray, Lord God, ang ministry ng angels mo. We want to partner with your angels to build this kingdom. I pray, Lord, pag kami mag-open up ng kalang heart, ay readily, Panginoon, ay ikaw po ay mag-dwell sa kanila. Not to just let them feel your goodness, but Lord, to welcome you as their Savior, as the Lord of everything sa kanilang life. I pray for miracles. I pray for sign and wonders given sa digital church mamayang gabi. Salamat, Lord. This I pray in Jesus' name. At magsabing amen. At pwede na po kayo umupo. Alam nyo, ating uunawain ng mabuti why the Lord allowed Himself na dumanas ng matinding pain on the way to the cross.
Kung hindi niyo naiintindihan yon, just like kayo nanalangin sa Garden of Gethsemane, sinabi niya, Lord, ayoko na, hindi ko kaya ito, let the cup pass. But not my will, but thy will be done. Hindi niya masasabi yon kung hindi niya naiintindihan na for us to receive salvation, para tayo maligtas, para matransform buhay natin, kinakailangan dumaan silang. Alam ko sa lahat ng mga nanay rito na nakaranas sa panganganak, alam nyo, ang hirap na sana mga anak dito, lalo kung may problema kayo sa mananay ninyo, maantigan yung damdamin. Marami nagsasabi, pagka ang nanay ay nanganganak, ang isang paa niya ay nasa libing. Anything could go wrong. Ay either yung bata. Pero tinig ng nanay yan. Alam nyo, ito nagiging problema ng mga kabataan ngayon. Ito lang nila sarap, pero ayaw na lang ng responsibility, aalaga. Kaya maraming mga bata iniiwan lang kung saan. Want sex, want joy, but they don't want responsibility. Kaya mapalad kayo kapatid, hindi, ang nanay nyo ay hindi katulad ng maraming mga kababaihan na gusto lang nila, excuse me for the word, pero yung talaga bumuka ka at magpakasarap, pero ayaw nila mag-alaga. Palad kayo, hindi, walang nanay na perfect. Walang nanay hindi nagkakamali. Pero tiniis nila ang pain para sa'yo. So, naiintindihan mga nanay yan, para magkaroon ng gandang bagay, kinakailangan pain na mararanasan. Ganun din sa atin lahat, leaders. So, ito yung journey natin. Some of you will be betrayed. Some of you iiwanan kayo. Naalala ko, may nabasa ko a week ago, the other day. Pag kami nang iwan sa'yo, hayaan mo na makakabuti. At naisip ko rin naman, pag kami nang iwan, wag mo na sila lingunin. Kasi pag lilingunin mo sila, magiging aliging asin ka lang, katulad ng asawa ni Saul. Pag mababato ka lang. So, hayaan mo na. So, pero kasama yan sa molding ng isang leader. Maaring hindi sila babalik, at kung tama ang response mo, you will become a better person. And I believe, kaya marami sa atin dumadaan sa pain, katulad ng mga nanay, pwede prepare ka na maging more matured leader, maging more matured na parent. Kaya marami mga kabataan hindi nag-grow at naging successful kasi they don't want pain. Kaya hindi sila nag-mature. So sa ating lahat, there will be pains, there will be disappointments. Bahagi ng crucible moment natin. Ang importante, kapatid, it's not about the pain, but kung paano ka mag-respond doon sa pain na yon. Marami pa tayong mararanasan, lalo kung matinding leader ka. As for myself, ang dami kong naranasan pain. Pero, tadaanan talaga natin yung Brother Jess. Tadaanan. Maraming tatalikod, maraming iiwan, maraming hindi bigyan kahalagan, effort mo sa kanila. And the most painful thing, katulad ng naranasan ni Jesus Christ, at naiintindihan nito mga nanay, the most pain, no, yung mas pain ay nagmumula sa mga taong mahal mo. Kainang anak, mas nagkakos. But still, kapatid, ang response mo, Now, ito yung pangyayari kay David. Meron siya mga disappointments. At yan ang title na aaralin natin ngayon, Disappointments versus Expectation. At magsabing disappointment versus expectation. So ito yung nakakatindi sa mga karanasan natin. To expect something, pero iba yung nangyayari. Asang-asa ka na, pero hindi nagaganap. Masakit yun. Lahat magsabing masakit yun. Paniwalang-paniwala ka na tanggap mo na, pero iiwanan ka pa rin pala. Masakit yun. Tatalikuran. Ha? Alam nyo, nangyayari yan kasi nga sa result ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. At sa fallen world na to, marami tayong gini-yearn, marami tayong dinidesire,
At universal truth yan sa lahat sa atin. Sino ba naman dito ang walang mga panaginip, walang mga thoughts, walang mga plano? Want something, yearn for something, desire for something. And lalo ng mga idealist dito, maraming mga young people, very idealist, want to live something na mag-i-impact lamang sa time mo. If panahon, wala ka na. Kaya meron nga tinatawag nagpapakabayani, papakamartir. Ha? Kasi nga gusto nilang maiwan na accomplishment o ala-ala. Gusto natin kapatid na ating iiwan, yung impact na iiwan natin ay hindi lang habang buhay tayo. Kahit wala na tayo, ay masasabi nila, nagawa yung tao na yon para sa akin. And mismo tayo, ang gusto natin, tayo mag-fulfill nun. Masakit pagka nakita natin ibang tao ang gumagawa, nang natin na tayo ang gagawa. Ba, naintindihan niyo? And tulad ng iba, dahil yung mga mapatak na 30, 40, 50, 60, tas wala pang asawa, di ba? Medyo ninervyosin ka na kasi maaaring talaga ka, yung bata-bata ka pa, gusto mo mag-asawa. Nakikita mo taon-taon na dadagdagan yung numero ng edad mo. Wala pa, Lord. Ha? Wala pa, Lord. Akala ko na siya, pero iniwan din pala ako. Lord, 40 na ako. After 10 years, Lord, 50 na ako, Lord. Hindi pa rin siya nagtatapat ng pag-ibig sa akin, Lord. Lord, ugod-ugod na ako, Lord. So, ito yung mga dinidesire ng iba. Ang iba naman ay gusto magkaanak. Ako may kilala umaga ng mga kapatid. Some of them ay nagkaroon, ay dumaan sa ministry. Kung gusto magkaroon ng anak, kasala na lang. Ang iba naman, gusto lang kapatid na magkaroon ng asawa, kahit hindi yon ay katulan. Maraming istorya akong naranasan ganyan. Ang mga disappointment. Dahil yung in-expect nila, di yung ang nangyari. Pero meron namang iba, gusto ng gantong karir nila, gantong profession. Pero hindi nang binagsakan. Lord, bakit ganito? Kung maging doktor, pero bakit naging technician na lang ako? Tayo, di ba? So, doktor pa rin siya ng pyesa. And so many things. We want that, we want this. And lalo sa mga magulang dito na hindi pa kaisa sa tayong pamilya, posible naman hindi mo desire na makasama mo silang isang araw, anak mo, asawa mo, magulang mo. Gusto mo yan. Some of us, we want to be magaling na businessman, accomplished, kapatid. Marami tayong na-accomplish na mga sa profession natin at upang maging comfortable ang buhay natin. So, ang daming mga panaginip, ang daming mga plano, ang daming mga desire. But as we yearn for it, as dinidesire mo, suddenly may namatay. Suddenly, biglang iniwan. Lord, nag-ipon na kami. Lord, nag-join. Minsan pa nag-join. Ano pa yan? Ang tawag nun? Joint account. Tapos biglang nagkahiwalay. Bago mag-withdraw, dapat 2 pirma nandun. Paano ito, Lord? Hindi ka kami nagkikita. Ano mga kwentong ganyan? Ha? Yes, ninyo? So lahat, yung mga magagandang plano mo, magagandang minibitihin mo, magagandang dinidesire mo, suddenly, hindi nangyari dahil may namatay sa pamilya. Lord, paano to? Yung nagpapaaral sa akin, namatay. Tatay ko, namatay. O may sakit na baldado. So, imbes na mag-provide para makapagtapos, wala na. Nangyari sa akin yan. Nangyari yan sa mga kapatid ko. Kaganda magplano, makakatapos sa magagandang school. Suddenly, broken family. Paano ngayon ang palaginip? Paano yung mga plano? Mga biglang na bankrupt. Lalo, kapatid, para lang makapagtayo ng business ay kinakailangan umutang. Suddenly, may nangyari, hindi maganda na bankrupt. Paano ngayon? Naintindihan niyo, kapatid? Ha? Stars na hindi nangyari. Plano na hindi naganap.
There are a lot of things sa buhay natin na out of our control. So maraming disappointment, expectation that turned sour, naging maasim. Problema, kaya mo bang dalhin? Papatuloy ka ba kay Lord? Paniniwala mo pa ba siya? Mananatili pa rin ba kayo? Ang expectation ay nangyari. So we live in the tension between desire and fulfillment. And sometimes that tension leads to the very acute pain of disappointment. Sino nakaranas matinding disappointment dito? Asan ka man? Lagay ko naman siguro, normal tayo, nasa earth tayo. Lahat tayo, gano'n, masakit, di ba? Lahat ka magsabing masakit. Alam mo, katabi mo, masakit ba? Nangako sa'yo ngayon, aaralin kita. Paggising na mo, kinabukasan, nangako sa'yo, namatay na pala. Lord, paano pa ba ito? Paano pa mangyayari? Plano ko. So, halos lahat ng tao, no, one point sa buhay nila ay nakaka-experience ng ganitong mga masasakit na bagay. Pero ang pinakamasakit doon, marami sa kanila nakaraan ng disappointment, they were not able to move forward dahil hindi po maganda ang response nila. Response na in such a way na they would honor God. And ultimately, sa pag-honor nila kay Lord, one or another, kaganda pa rin takbo ng buhay nila. May fulfillment pa rin. So, ang ganda mangyari, no? May disappointment, ngayon disappointment, but tomorrow may fulfillment. Well, yun ang masarap na istorya. Pati maraming tao magre-rejoice sa'yo. Alam ko, bagsak na yun. Wala na. Nasunog ang bahay, etc. Nasunog ang negosyo, etc. Isang araw, kita nila, nakabangon. Akala ko wala ng pag-asa. So some would cheer, some mainis naman. Kasama yan. Akala ko wala na. Sayang. Hindi pa natuluyan. So it's the way we respond sa mga disappointments ang pinakamahalaga. There are desires that appears for a season, but there are those that are rooted deep in your heart. For example, sa pagkain, no? Minsan gusto mong kumain ng halo-halo. Wow! Nagka-crave akong sa halo-halo. Pagdating kinabukasan, ang gusto ko pala inihaw na isaw. So meron mga ganun mga desire, kumbaga for a season lang. Hindi forever. Gusto ko siya. Pero kinabukasan, nakakita lang iba, siya Lord na talaga. Kinabukasan, hindi talaga Lord, ito na yata talaga. So mga desire na pangsamantala. But there are desires naman, kapatid. Lumipas sa mahabang panahon, nandun pa rin sa isipan mo. Hindi nawawala. At nagsisikap ka na isang araw ay mangyayari yan. So sometimes your desires are fulfilled. Sometimes you hold on them in expectation. And if you're like most people, some of them have been set aside because it doesn't look like they would be fulfilled. So ito yung namang masasaklap sa iba. Parang nag-give up na, ayoko na niya. Pero meron naman talaga kahit anong mangyari, laban lang. Kaping ko, gagawin ko. Na Lord, i-honor kita. Alam ko mangyayari pa rin yan. So yung mga panaginip natin at minimithi natin ay nagiging challenging. Lalo na pagkaalam mo na walang imposible kay Lord. Diba? Yung pa isang masakit doon, Lord, alam ko walang bagay na mahirap sa'yo, pero bakit ito lang? Simpleng bagay lang. So nagiging challenging yan sa maraming mananampalataya. You believe, walang imposible sa Pangdiyos. At binibigay ni Lord ang mga desire. Our God can accomplish anything. Remember that. But, let magsabing but, He also has specific plans and purposes for us. So, dapat tanggapin mo rin yan. Kasi ang hirap po si disappointment ka, hindi mo naintindihan, meron mas magandang plano ang Diyos sa'yo. Di ba? Naintindihan ninyo? Kaya, mahalaga sa ating lahat ay paano ma-discover na yung
plano ni Lord at plano mo ay mag-line. Magkakasalubong. Hindi yung magkakasiraan. Yung mag-o-oppose. At imposible naman kapatid na si Lord ang mag-a-adjust sa'yo. Dapat ikaw ang mag-adjust. Baguhin mo ang takbo ng iyong vision o plano. And sikapin mo, unawain na yung plano ni Lord ay mas maganda para ikaw ang maka-adjust. Tulad ng mga marino, maya't maya ina-adjust nila yung direction. Kasi nandun yung hangin, nandun yung wave, kaya pwede mabago. Hindi pwede kapatid, auto-drive ka lang. Autopilot. Kasi nandun yung hangin, elemento lang, factor ng hangin. Pwede magpabago ng direction ng barko. Nandun pa yung lakas ng wave, pwede bigay ng ibang direction sa barko mo. Then of course, yung traffic ng barko. Kaya maya't maya, you have to adjust yung pupuntahan mo. Ganon din tayo, dapat matuto tayo as a good leader and futuristic leader, dapat matuto ka mag-pivot, mag-adjust, mag-realign, mag-recalibrate, at magsamang recalibrate. Si David ay mayroong matinding desire. At ano yung desire niya? Na mag-build ng templo para sa Diyos. At kung mababasa mo ang iba-ibang mga bahagi ng Book of Psalms, makikita natin talagang uhaw si David sa presence of Lord. Kaya siyang nagsabi, I rather spend a day in His court down 1,000 years sa ibang lugar. So dito kapatid, sinasabi ni David, desire niya, nakasama si Lord. Worshipper si David, tulad mga musicians natin dito, mga singers natin, worshipper sila. At nakita ka mga sacrifices sa mga musicians natin. There are times, sana may mantigang namin, sila na yung tigalinis, sila pang tugtog, sila paaawit. Kaya kagabi, halos 9 o'clock na kami natapos. Ano ng sacrifice? Love nila si Lord. Love nila ang presence ng banal na Espiritu. So ito si David. Dahil love niyang presence si Lord, gagawa siya ng paraan para makasama niya si Lord. Maraming taong ganyan love nila si Lord, gusto nila mapil si Lord, pero hindi sila nagsisikap na gawa ng paraan para kasama nila parati si Lord. So he wanted to build a permanent temple para kay Lord. So ito yung passion ni David. Na kung saan maagawa siya ng templo na mga tao ay mag-ipon-ipon. Mga priest ay maganap nila ang kalang responsibility. Mga tao, kapatid, ay marinig nila ang tinig ng Diyos. Bago pa lang nag-yearn o nag-desire si David na magkaroon ng permanent temple para sa Diyos, 3 siglos, tama ba siglo? Century ba siglo? O 3 centuries ago, sinibilang pang Diyos kay Moses yung design ng tabernacle. But yung tabernacle na yun ay mobile, hindi yung permanente. Kung saan sila dadali ng cloud, saan sila dadali ng pillar of fire, doon sila pupunta. And usually 3 lugar yung pinupuntahan ng tabernacle na yun, sa Shiloh, sa Gibeon, to name a few. Pagka tumigil yung apoy, tumigil yung clouds, tigil sila, bubuuin na naman nila tabernacle. Pagka under yung clouds, under yung pillar part, move na sila, disassemble yung tabernacle, then bubuoy naman. Kaya si David, nag-desire, Lord, kakapagod ito, tsaka isa pa. Gusto mo ba parang always in the move ka? Kaya nag-desire si David, no, I want to build a permanent magkikita-kita mga tao para magsamba sa Pangdiyos. Sa Psalms 27 verse 4, one thing I have asked of the Lord, and that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord, in His presence all the days of my life, to gaze upon the beauty, the delightful loveliness and majestic grandeur of the Lord, and to meditate in His temple. Naku, uunawain natin ito.
isip yung nang mabuti, hindi ito, kumbaga, yung present tense sa time ni David. Kasi sa lifetime ni David, hindi niya na-build yung temple. So sinulat lang ito as a longing, dinitar niya. Hindi pa nangyayari kasi nasa tent pa lang. But never in the lifetime of David, tulad banggit ko kanina, ay na-build ni David temple. Desire niya lang. Gusto niya lang. But God said no. No, David. Masakit yun. Disappointment yun para kay David. Higil siya sa presence si Lord. Sabik siya sa presence si Lord. Handa siyang gumastos pa sa temple. Pero sinabi ng Lord, ayoko. Kayo ba? Kaya niyo nung? Pero may mga ay ng rejection. Kasi sinabi ng tatay nanay, pwede. Gagawa lang paraan para makatakas o magawa yung gusto. Ay sanay. Alam niyo, pagka hindi kayo nasanay sa rejection, baka hindi kayo tatagal pagka nagkaroon kayong profession. Dahil maraming pang rejection habang kayo kakaedad. Lahat ng gusto ay pwedeng mas. And kung Diyos ka, pwede yan. Kay Diyos eh. Can you say amen? At masanay tayo sa rejection. Mga magulang, sanay kayo magsabang ng no sa mga anak nyo. Wag nyong hayaan na parating every time hihingiling sila ay bigay ka agad o gagawin nyo kasi hindi sila masasanay sa rejection. Kawawa yan pagka umidad yan. Hindi sila matetrain. Baka hindi na makayanan. Kaya marami, lalo sa Japan at dumadami na rin ito sa Pilipinas. Matake ang rejection kaya may lumalayas, may nang-iiwan, may nagpapakamatay, may nagda-drugs kasi kaya ang rejection. Naiintindihan niyo kapatid, bahagi ng training yan to say no. At magsabing say no paminsan-minsan. So sometimes God says no. Kahit sa mga tao na tinawag niyang katulad ni David, amens of God's heart. Kaya iniisip natin, hindi, paborito ako ni Lord, paborito ako ng tatay ko, paborito ng nanay ko. Ibigay niyan. Huwag ganun parating nasa takbo lang. Yan din natin ang karapatan, magulang natin, pastor natin sa leader, magsabing no sa'yo. Amen po ba? Kasi pag hindi mo binigyan karapatan yan, baka hindi mo matake. Pero kung binigyan mo kasi ng kalayaan, matitake mo yan. No problem. Tatay ko naman siya. No problem, pastor ko naman siya. No problem, sa leader ko naman siya. No problem, satellite leader ko naman. No problem, nanay ko. Naiintindihan niyo kapatid? So, yung crucible moment sa buhay ni David, sa lesson ito, ay hindi yung patungkol sa desire niya, o longing niya, o yearning niya. But, how he respond afterward sa pagsabi ng Diyos na no. Siguro alam din na David, paborito siya ni Lord. Apple the eye of the Lord. Di natin alam kapatid kung surprise siya, Lord, bakit ganun? Paborito mo ako eh. The crucible moment ay hindi yung paggusto niya. Response niya afterward. Everyone experiences disappointments, but they don't make or break our lives. The way we respond to them, however, has a lot to do with our fruitfulness and joy. Tama po ba? Pagka magandang response mo, hindi ka magkakaroon ng bitterness. Hindi ka magdadamdam sa taong nag-reject sa kagustuhan mo. Hindi ka magtatanim ng sama ng loob. Tama po ba? So pagka hindi ka tanim ng sama ng loob, magbibigay ito ng daan para maabot mo ang full potential mo. Gagaling kang manager, gagaling kang supervisor, gagaling ka sa anumang profession mo. O yung tao, hindi ka magtatanim hindi ka magdadamdam. We can be paralyzed by them, withdrawing into apathy or even bitterness
Alam niyo ba yung exam apathy? Pag naging manhid ka lang, or hindi ka na nag-design, kumbaga namatay na. Parang hopeless na. Or we can press through pain, adjust our vision, and be drawn into the higher purpose than we dream. So yung choice ni David ay ito yung crucible moment wherein pwede siya mag-impact sa kingdom of God generation. Kaya may dating si David sa maraming simbahan eh. May dating si David sa maraming mananampalataya. Naalala ko noon yung Bible na pinamimigay noon. Hindi ko alam kung naabutan nyo. Book of Psalms lang, naalala niyo yun? Kulay blue, minsan kulay red. Iba yung buhay ni David. Ito yung pinamimigay na libre sa maraming simbahan. Book of Psalms. Why? Yung ganda ng response niya sa trying moment sa buhay niya wherein God say, no, ayoko. Ikaw ang gagawa. Number 1, ano po ang request ni David? Pag-aralan natin yung request ni David. Mababasa natin yan kanina sa 2 Samuel chapter 7. So matapos nila ni David yung ark sa Jerusalem, at yung, remember, na yung dinala ni David yung ark of covenant sa Jerusalem, kung saan nandun yung presence ni Lord, bago pa lang siya magkasala kay Bathsheba. So before yon, nauna muna yung pagdala ng ark of covenant bago yung kasalanan niya sa Bathsheba. So, nung nagsabi siya kay Nathan, before yung pagkasalan niya kay Bathsheba, Nathan, gusto kong gumawa ng templo para kay Lord. Alam niyo, yung taong nakaranas ng kaligtasan, talagang magkakaroon ng magandang plano para sa gawain ni Lord. Remember, hinanting siya ni Saul. Remember, kapatid, hinarap niya si Goliath. How many times preserve ni Lord ang buhay ni David? Kaya nakita niya mga kapagpapakita ng kapangyarihan ni Lord sa kanya at matagumpay sa battle. Lalo yung challenging moment, kapatid, na hinahunting siya ni Saul at twice pwede niyang patayin but he trusted God. Talagang nag-umapaw ang kanyang desire. Lord, ang buti mo sa marami sa inyo na in love kayo kay Lord, na in love kayo dito sa church. Marami sa inyo, kapatid, naging generous. At nagpaplano, gumawa ng magagandang bagay pa sa kanyang gawain. At even sa satellisasyon kayo pinagkatiwalaan ng Panginoon. Want to do something. So, ganun na nga kay David. Tinawag niya si prophet natin, Nathan, kung magtayo ng templo para kay Lord. Kasi alam nyo, yung life ni David, nung medyo nahiya siya eh. Nakatira siya sa magandang Jerusalem, lifestyle niya napaganda. Then, templo ng Diyos o yung Ark of the Covenant, sa tent lang. Napipicturean nyo? Kaya nahiya si David na. Parang sinasabi, ako nasa templo, nasa magandang palasyo. Tapos, Lord, naging tent. Challenge ito sa atin. Ang mga satellites nyo, anong ginagawa nyo para mapaganda yon? While si Lord naman naging mabuti sa inyo. So sa church, ang daming needs. Camera natin, display ang hado na isang side niyan. So, rito. Kaya kung papansin ninyo, titignan nyo sa live, malabo ito. Yan. Mabasa yan. May problema ng camera. Start tayo magkaroon. Grabe ang presyo, yung hinanong ni Ezra, 90,000, pero magandang klase. Pero ako'y naniniwala, marami nagmamahal kay Lord. Amen? Lakpakan natin Panginoon Diyos. So, yung life ni David, it seems he misrepresented yung kung ano yung priority. Tulad maraming mananampalataya, hindi nagmamatch yung kabutihan ni Lord sa atin at sa kung ano yung binigyan natin priority. Tama ba? Mga kabataan, ilang beses tayo linigtas ni Lord, pero saan natin ginugugol yung malaking oras natin? Per game,
tambay, at sa mga drama, etc. So ganun, na-konsensya si David. God has been sa kanya, he's living a palace, the full of grandeur o ganda. Pero yung templo o yung Ark Covenant, tent lang. So, representing priority. So dumating kay David, na-recognize niya, inconsistent. May yearning siya, may desire siya, pero iba yung ginagawa. Tulad maraming Kristiyano, may gusto tayo, iba yung ginagawa. Hindi pa tungo sa kagustuhan natin. So dumating si David sa ganung klaseng crossroad. I have to make a decision. Magpapatuloy ba? Ang gandong kalayawan ko, ang ganda ng palasyo, nakatira sa magandang palasyo, pero ang Ark of Covenant, kumbaga yung presence ni Lord, kasi nandun sa Ark of Covenant, presence ni Lord nakatira, dun lamang sa tent. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, sa society natin, yung mga artista, yung mga kilalang mga tao, mga kilalang mga players, kapatid, ang kaganda mabuhay nila, kinikilala natin sila ng husto. Pero si Lord, nasaan si Lord sa buhay natin? Hello? Ba nakakahiya? Masyado tayo mag-idolize. Tumitili pa tayo. Kinikilig pa tayo sa mga Koreano naman, masingkit, di naman natin kalahi. Sabi, no? Tumisigaw tayo, nagbabasketball, pati maitsura nila, kapatid. Nagaya natin. Pero yung itsura ni Lord, ayaw natin gayahin. Hirap yan. Create naman tayo sa image ni Lord. So bad ganon? We tend to recognize mga people. Ang marami sa kanila, hindi nila pinapakita yung larawan ng pagiging Kristiyano. Pero si Lord, nasa tabi-tabi lang. Bible nyo, kamusta? Ang brand nyo pa rin Bible nyo siguro, no? Sino may mga Bible dito? So, yung inconsistency ni David ay nagde-depict, parang template ng maraming Kristiyano na mas nauubos yung oras sa pagsasapang sarili kaysa yung moment nila to build the kingdom of God. Kaya narinig ni Nathan yung desire ni David, ang sabi ni Nathan sa verse 3, go, do all that is in your heart, for the Lord is with you. Na-overwhelm si Nathan, oo nga naman. Ganda-gandang tirahan mo, David, pero si Lord nakatira sa tent lang. Oo nga naman. Ang unang sagot kagad din, hindi niya muna nakinggan yung tinig ni Lord. Ang ganun tayo yung out of impulse, out of maging reactive natin. Minsan nakapagbibitaw tayong salita, hindi talaga yun ang gusto ni Lord. Kasi sa atin, masanay din tayo na minsan mga leaders natin o parents natin, ang nagbabago. Sabi na, nangako ka na Diba? Minsan ganun tayo. Nangako ka na So magbigay tayo ng tolerance. Sa pwede mabago yung para hindi ka masyado masasaktan o disappointed. So yung sumagot si Nathan, hindi mo na siya sumangguni kay Lord. Kaya even si Nathan nagulat na iba pala ang gusto ni David. Gusto lang pang Diyos sa kagustuhan niya mismo ni Nathan. So dumating yung desire ni Lord kay Nathan. Na very opposite sa kagustuhan ni Nathan na si David nga ay mag-go to build the temple of God. So basahin natin sa verse 4. But that same night, ang bilis, kasasabi lang ni Nathan, go David, do as you what your heart desire. Yung gabi na yon, biglang kinausap siya ng Diyos. Nathan, dahan-dahan lang. Bara-bara ka. Hindi lang plano ko. Hindi lang kagustuhan ko. But that same night, the Lord said to Nathan, go, tell my servant David, this is what the Lord has declared. Are you the one to build a house for me to live? So nagsa-set up na
ang pang-Diyos para kay David na talaga siya magbibigay. Kumbaga, prepare na lang sa rejection. Prepare na, Lord, mind ang heart ni David para sa disappointment. Kaya kung mapapansin natin ang composition ng wording na to, ikaw ba magtatayo? Dapat ang sinabi na dapat talagang gusto ni Lord na si David nung tatayo, pwedeng sabihin ni Lord, dapat noong mo pa ginawa yan. Late ka na. Kaya mapapansin natin doon sa question na, are you the one to build the temple? Set up na so si David to expect rejection sa kanyang kagustuhan. Verse 6, I have never lived in a house from the day I brought the Israelites out of Egypt until the very day. I have always moved from one place to another with a tent and a tabernacle as my dwelling. Yet, no matter where I have gone with the Israelites, I have never once complained to Israel, tribal leaders, the shepherds of my people Israel. I have never asked them, why haven't you built a beautiful cedar house? Reading between lines, kaya at uunawain nyo mabuti, it seems talagang sinasabi ng Lord, dapat noon pa. Kasi ilang beses ko ay linigtas, pero hinayaan nyo. And God never complained. Listen, Christians, God never complained. At ang dami natin pagkakamali. Tayo naman, galing natin Why, Lord? Why, Lord? Yung answer ni Lord sa desire, David, ay different doon sa mismong kagustuhan ni David. At ito yung answer ng Diyos para kay David. Sa verse 9, I have been with you wherever you have gone, and I have destroyed all your enemies before your eyes. Now, I will make your name as famous as anyone who has ever lived on the earth. So si David, gusto niyang gawing famous si Lord. Pero iba pala yung takbo ng isip ng Diyos. Si David ang gusto niya maging famous. Hello? Ang tindi ng mensaheng ito. Kapag ka inuuna mo pala si Lord, instead siya ang makaramdam na inuuna mo siya, magbibigay siya ng pabor sa iyo, na ikaw ang mapurop. Kaya yung Matthew 6:33, nasa Old Testament nakasulat na sa pamamagitan ng ibang composition ng wording. Diba anong sinasabi ng Matthew 6:33? First the kingdom of God. Ang gusto ni David, Lord, I'm going to build you a temple. Nung na-feel ni Lord na siya ang gustong unahin ni David, biniverse ang Pang-Diyos, David, ikaw yung pasisikatin ko. Unuwain niyo mabuti. Kaya marami mga Kristiyano, hindi sila makaabot sa promise ni Lord kasi parating nila inuuna yung imbes na si Lord dapat unahin mo. Mahalagang message. At itong problema maraming mga Kristiyano. Kaya lalong nagkakaroon disappointments, it is because ang inuuna nila, yung hindi yun ang plano ni Lord eh. Ang gusto ni Lord, unahin mo siya. At anong sabi ng Matthew 6:33? And all these things shall be added unto you. Kita nyo kapatid, Old Testament palang naan. Pangako, Lord, basta unahin mo lang siya. Now, I will make your name as famous as ever live on earth. Anong version? 10? 10. O verse 11 tayo.
Starting from the time I appointed judges to rule my people Israel, and I will give you rest from your enemies. Pahinga na, wala nang gulo, wala nang digmaan. Verse, furthermore, the Lord declares that He will make a house for you, a dynasty of kings. Throne, palace. The most successful king that Israel ever had. Pagkapalap, tinataas mo ang Pangdiyos. O talagang itataas nila. Talaga ipropromote. Learn, kapatid. Learn from this sermon. Learn from this state. Kalimutan mo na sarili mo at isipin mo si Lord. But in turn, kapatid, ikaw ang ipropromote ni Lord. Ikaw itatas ni Lord. So bakit meron tayong mga mananampalataya, kapatid? Grabe ang success nila. Because dinesign na unahin si Lord kaysa yung sarili. Verse 12, for when you die and are buried with your ancestor, I will raise up one of your descendants, your offspring, and I will make his kingdom strong. Ang promise ni Lord, ilang hanggang sa'yo. At yung mga nanggaling sa'yo. Verse 13, He is the one repairing na sa maging anak. Ay, may maganda akong isi-share pa sa inyo rito. Maging anak niya. He is the one who's going to build a house, a temple for my name, and I will secure His royal throne forever. I will be a father, and He will be my son. Please, sabay-sabay natin basahin ito. Verse 14, I will be His father, and He will be my son. If He sins, I will correct and discipline him with the rod, like my father would do. Again, kapatid, nabasa natin sa Hebrews, kinokorek ni Lord ang kanyang minamahal. Dinidisiplina niya ang kanyang mga anak. Kaya kung meron sa inyo, kapatid, na ayaw ng disiplina ni Lord, baka talagang ayaw mo maging ama siya ng buhay mo. Kasi si Lord, kita nyo, kapatid, New Testament pa lang, sa panahon ni David, nabi na sa atin, dinidisiplina talaga ni Lord ang kanyang minamahal, kinokorek. Ngayon, bababa si Lord para i-correct ka? Kaya nga, nagbigay siya ng parents di po ba? Kaya nga, nagbigay siya ng cell leader, tama po ba? Kaya nga, nagbigay siya ng satellite leaders, tama po ba? Kaya nga, may pastor, tapos ayaw nyo, pagka kinokorek kayo. And minsan, ini-isnab-isnab nyo pa kami, hindi kami pinapansin. Despite, kapatid, pinakita kami ang Mother Jess, alang gano'n, kagagaling kang leader, marami kang pain, naiintindihan ng mga marami pa akong pain maranasan. Church mararanan kasi magaling na church to ni Lord Amen? Kami pa, kawawa naman yung parating nag dahil kung hindi siya matatransfer. Baga, Lord, para ka gumaling, Brother Jeff. Namit si Lord, ni Lord para tumibay ka atin like ka, Brother Jeff. Na kapatid, time, kung ayin ka talaga ni Lord. Ngayon, kung hindi ka naan ka lang. Sinong gusto rito maging anak ni Lord, tas ang kamay? Magpadisiplina kayo. Ngayon, gusto nyo ba si Lord bumaba sa inyo? Nandiyan ang pastor, nandiyan ang parents, nandiyan sa leader. Imbes na magtampo kayo, islabinan ninyo, dandaanan ninyo, ay magpasalamat. Kaya tuwang-tuwa ko nung Thursday, sabi yung pinagpapalan namin. Siya lang nagbubutangi message sa akin. Salamat sa pagiging character pinag-aralan natin. Barnabas. Tamang cash yun. Karoon ako ng bahagi sa kanya. Taong to hindi kaibig. Pero may nagmahal sa atin.
Kaya ka nandito. Can we say amen? Ano ba naman paminsan-minsan i-message mo? Salamat dahil sa'yo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So David was not able to build, hindi niya nagawa ma-build yung templo na yon. But, babasahin natin verses kanina, mas maganda pala ang plan ni Lord para kay David. Kaya huwag kayo magdadamdam pagka may rejection. Hindi natin alam baka mas magandang plano ng parents mo para sa'yo. Hindi natin alam baka mas magandang plano ng cell leader mo, satellite leader, pastor mo sa'yo. Lalo ang ating pang Diyos. So plano ni David mag-build ng temple. Pero plano pala ng Diyos gawin siyang dakila. So hindi nag-match. Hello, lahat magsabing hindi nag-match. So sino mag-a-adjust? Sino mag-a-adjust? Si Lord ba? O si David? Ulitin ko. Ang gusto ni David mag-build ng temple. Pero, ang desire ni Lord, gawin siyang sikat. Ayaw niyo pa ba yun? Anong gawin? Adjust. Sabihin mo katabi mo, adjust. There are times we want something, but God gives us pang bagay. And sometimes, kino-comfort lang natin sarili natin. Si Lord naman siya. Magagawa ko. Siyempre, iba tayo. Si daddy yan, si nanay natin, ano magagawa ko? Ampo na ako rin. Si pastor yan, ano magagawa ko? Si leader yan, ano magagawa ko? Nag-desisyon na, si satellite yan, ano magagawa ko? Sunod na lang tayo. Di ba nakapagbitaw tayong ganun sa leader? Sunod lang tayo, leader sila eh. Pero, disappointment. Tumudugo puso natin. Kaya ang pagsunod mo parang pilit. Alam nyo, sa ministry ni Jesus Christ, tao pa siya, nagkatawang tao siya, may 4 na magkakaibigan. Alam mo yung storya nun? Pinagtulungan lang buhatin yung kaibigan nilang may karamdaman, paralyzed. So, ang daming tao doon sa bahay, anong ginawa nila? Grabing effort. Umakyat sila sa bubong, giniba yung bubong. Kapatid, ikaw yung may-ari ng bahay, anong gagawin mo? Gibain yung bubong mo. So, yung effort nila, nung binaba nun, parang walang nangyari. Kasi sabi ng pang Diyos, your sins are forgiven. Hindi naman yung gusto nila eh. Parang marami sa atin. Para bagang pinaka-importante na ayawan natin. Ang gusto natin, pera kaagad, healing kaagad, kotse kaagad, bahay. Ang priority. Pero yung forgiveness, parang natin binibigyan kahalagahan. So parang ganon. Disappointed sila. Biro mo, pinagtulungan nila ng kaibigan nila, binaba sa bubong, then sasabihin nila, your sins are forgiven. Yun ang pala isasagot ni Lord Jesus Christ sa kanila. At alam nyo, basta i-overcome mo lang disappointment mo, you will learn afterwards, may magandang plano ang Diyos. And after, kapatid, sinabi ng pang Diyos, your sins are forgiven, umaling din naman. So binibigay ni Lord yung pinaka-importante para sa atin. Tanggapin natin yan. And be patient for the rest. Amen? Amen? Di ba minsan mag-o-order tayo lahat sa mga Chinese restaurant? Ang sarap-sarap ng ino-order mo. Pero ang unang dadalhin, chicharon, saka cha. Sino yung experience doon? Grabe, ang sarap ng ino-order, tapos cha bibigay. At chicharon. O sino ang karanas doon? Wait ka lang. There's more. Ganun din kapatid, pagka inuna mo si Lord, sinik mo talaga na magsisi at makatanggap ng repentance, just wait. Sabi sa katabi mo, there's more. Ganun din. Kaya sa kaibigan ng mga old,
Nagwala sila ng kapatid. Kaya nangyari. Pagod kami rito. Ito lang pala matatanggap namin, forgiveness. Afterwards, at magsabing afterwards, pinagaling din ng Diyos. Alam nyo, ang kasagutan ni Lord parati ay sa eternal level. Tayo naman kasi ang inaano natin temporary, pang lupa lang. Kaya nagkakaroon maraming disappointment kasi ikaw pang lupa lang. Takbo ng utak mo. Samantalang Diyos, eternal. Mas far-fetched ang kanyang plano. The long waiting for the fulfillment of our hope can be a bitter letdown for others. Doon tayo nagkakaroon problema. Waiting. Alam nyo, ang nanay, Sister Vicky, no? Ilan anak mo? 5, 4? Pero mo, 9 months, dala-dala. Tapos uutusan mo bumili suka, nagdadabog. Ha? Ang sakit nun. Kasi hindi nag-aaral mabuti, naglalakwatsa. 9 months, pinaghirapan mo, Sister Vicky. Tapos hindi man lang marunong gumalang sa'yo, hindi marunong magmano, hindi man lang mag-kiss. So yun ang mga problema sa atin, no? The long waiting for the fulfillment of our hope can be a bitter letdown para sa atin. Anong mararamdaman nyo kung kayo nasa paa ni David? Na God say yes to the temple, but no to... Ano nangyari sa kanya? Yes, magkakaroon ng temple, pero hindi ikaw. Alam nyo, maraming mga tao na miss nila yung opportunities na yun. To understand yung perfect will ni Lord. Lalo pag nakita nila, dahil nagplano, pa ang gumagawa. Parang ganito, halimbawa, excuse me, no? I don't mean, bawa, Brother Jess, kaya niya maging pastor kapalit ko. Dahil nakita niya si James ang nagpapastor dito. Example lang naman, Brother James. Nawala niyo magkatotoo, hindi natin alam. Puro si Brother Jess, panay kagat. O siya in-appoint ni pastor na maging David, in-appoint ni pastor na siyang papalit. Ang disappointment. O may gusto nan, nakikita mo ibang tao nag-a-accomplish. Ikaw nagdi-desire maging manager, tapos iba pre-promote maging manager. Dinesire mo kapatid, pero hindi nangyari. Masakit. There are times, marami tayong disappointment. Gusto natin, anak natin, makasama natin sa church. Panay solving mo sila, panay pray mo sila, panay fasting. And suddenly, biglang may dumating lamang isang tao kasama sa church. Biglang sumama, ay, ang tagal ko pinaghihirapan to. Iniyakan ko to, pinag-fasting ko, tapos itong kapitbahay namin, nakabago-bago, in-invite tong pamilya ko, biglang sumama. Wala bang kwenta prayers ko? Wala bang kwenta yung pamamalasakit ko sa pamilya at ibang tao nakasolwin sa kanila? Maring same church, pero still, sakit yun. Lahat magsabing masakit. When God opens that opportunity to someone else, at magsabing, it hurts. Yung gusto mo, sa ibang tao mo, nakikitang nangyari. But, you'll open your mind, makikita mo, God is full of grace. Nawain nyo mabuti. Sino ang gumawa ng temple? Si Solomon. Sino nanay ni Solomon? At, diba? Ay pa ni David yun. Pasimula ng relasyon nila ni Bathsheba, adultery yun. Kumbaga, dysfunctional. Pangit ang pundasyon. Tulad ng maraming mga kasal ngayon, pangit yung pasimula. Piniit mo yung gusto mo. Hindi talaga siya ang binigay ni Lord sa'yo. Pangit ang pasimula. Kanya ang biyaya ni Lord. Bagamat pangit yung pinanggalingan ng magulang. Still, siya ang nagkaroon favor mag-build.
Ito isang magandang message sa atin, lalo mga nanggaling sa hindi magandang pamilya. Dahil sa biyaya ni Lord, may mangyayaring maganda sa buhay mo. Hello, sana naintindihan nyo ito. Kahit wasak na yung past mo, pwede sa pamamagitan mo o maging anak mo, may mangyayaring maganda. Nagets ninyo? Hindi perfect ang pinagmulan ni Solomon. Adultery ang pundasyon ng pagkasama ng kanyang tatay at nanay. At hindi lang adultery, may death nangyari. Tama po ba? Still, kapatid, doon kumuha ang Pang-Diyos, ika-build ng unang temple. Dapat yung unang-una, di ba, the best na tao na? Maganda yung background. Pangit ang background ni Solomon eh. Tulad ng marami sa atin dito, pangit ang background. And yet, ikaw ang pinili. Kaya kay David, kung maiintindihan nyo, why? Ganun ang response ni David. Kasi naintindihan marami ni David, why should I complain? The best ito. Yung anak kong si Solomon galing sa pangit na pamilya. Adultery at murder ang puhunan. So I would be grateful dapat lalo sa Pang-Diyos. Magpasalamat. Dapat ganun tayo. Lord, why should I complain? Hindi nga ako karapat dapat tawagin mo akong anak. Dapat nga wala ako dito sa TCFI. Bulok ako. Masama ako. Laban trono ni David. Now, remember, pinili ng Diyos si Solomon. Actually, wala pang kasalanang nangyayari noon. Wala pang namumuong relasyon o adultery. Tama po ba? Wala pang nagaganap. Alala nyo kapatid, mula sa sinapupunang pinili ka na ng Diyos. Oh, i-appreciate natin biyayan ni Lord. Alam ng Pang-Diyos may mangyayaring adultery. Alam ni Lord may mangyayaring murder. And yet, nagpa siya ng Diyos, no, siya ang mag-build ng temple. Itong pinag-aaralan story, bago pa lang ito ng kasalanan kay Bathsheba. Again, may papasok sa isipan natin, the calling of God is without repentance. Pagka ikaw pinili, kawawa ka lang pagka ikaw hindi sumunod. Dahil sa mula sa tiyan, pinili ka na. Masasaktan ka lang. So, yung pagkasalanan ba ng adultery, nagpabago ba sa desisyon ni Lord? Hindi. Yung pagpapatay ba ni David sa asawa ni Bathsheba, si Uriah, nagpabago ba sa desisyon ni Lord na hindi na si Solomon. Hari pa rin. Sa ating lahat, ang dadaanan mo ngayon, anumang rejection, naranasan, anumang disappointments na naranasan mo ngayon, tama tayo. Wala tayo. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon Diyos? But ang problema, maraming tao hindi katulad David, hindi nila ina-appreciate na mula sa pusalan ng kasalanan ay kinuha niya tayo. Di ba, Brother James? Dapat kung merong pinakamaamo rito, tayong lahat dito, pare-pare tayo ng galing sa pusalan ng kasalanan. Kung merong pinakamabait dito, dapat tayo yung Brother Jason. Kung merong pinaka-humble dito, dapat tayo kasi alam natin galing tayo sa pusalan ng karubihan at kababuyan. Wala sa atin dito pwede magmalaki. But at ang problema, people who are self-centered and greedy will not detect it. Hindi na makikita yung kabutihan ni Lord. Kasi selfish sila, self-centered eh. When we get disappointing answers from God or delayed answers or silence, many slips into self-pity, envy, and anger. Totoo ba yun? Talagay ko marami sa inyo nang isolate ka, nakalimutan mo, may Diyos. Sa Psalm 115 verse 3, but our God is in heaven. He hath done whatsoever He hath pleased. Susunod ang Pang-Diyos. Masusunod ang atin. Ipepwede tayo masusunod. The God who easily accomplishes anything with just a word has chosen not
to fulfill the desire of our heart in the way or timing we hope for. Kaya ang problema ng iba, it's hard to get over, especially when we don't see end of the story. Kaya the best kapag maraming disappointment, mga nangyari, hindi ka gusto mo, silent ka lang, tahimik. Maging worshiper ka, can we say amen? At tignan na natin ang response si David. Wow, grabe si David. Kaya pala naging paborito sa David, kahit naging palpak siya, adulterer at killer. Kaya nung dumating ang response, sagot kasi di ba sabi natin, go! Gawin mo kung anong gusto mo. Pero nung dumating ang kasagutan ni Lord, oh Nathan, hindi yun. Kay David, ito. Na nating response si David, na hindi pala siya ang magbibuild. Kasi pwede siyang magkaroon ng self-pity. Kawawa naman me. 2 Samuel 7:18. Then King David went in and sat before the Lord and prayed, who am I, O sovereign Lord, and what is my family that you have brought me? Ay, sabi na, Lord, wala man ako. Pamilya na pagmamalaki sa'yo. Pwede ba akong ang reaction na David, tapa. Naintindihan niya, David ang karapat-dapat, hindi alam ang karapat-dapat. At pangit ang pasimula ng pamilya sa kaminado sa David, tanggap niya, Lord. Ano ba ang pamilya namin? Ang pamilya namin magulo. Gets ninyo? At tignan natin kapatid, two things ang pwedeng maging response ni David. Una, he wasn't all that disappointed because the temple wasn't big deal to him. Or, so ito ang pwedeng unang response niya kaya hindi siya magtatampo. Or, his own vision for his life was less important to him than God's vision for his life. So what would you think ang naging response ni David? A or B? Kaya hindi siya nagdamdam. But, at magsabing but, bagamat opposite ang sagot ni Lord, David continued to dream sa temple. At makikita natin yan sa Psalms 27 verse 4, nabasa natin kanina. Kaya, although disappointed, although magandang pangako ni Lord sa kanya, hindi pa rin nawala sa kanya. Magkano siya bahagi sa pagpapatayo temple. Kaya ang ginawa ni David, na-align niya na yung vision niya sa vision ni Lord. Nag-refocus siya. Lahat magsabing nag-refocus. So, paano rin-focus ni David? But let's read this first. In order to praise God in our disappointment, we have to make a choice not to see His goodness through the lens of our circumstances, but to see our circumstances through the lens of His goodness. We'll have to look beyond disappointments and choose to believe that we cannot see with our eyes. Alam niyo sa Garden of Eden, di ba tinukso ng diablo sa pamamagitan ng asi? Parang kina-question niya yung kabutihan ni Lord. Actually, yung atake ng Satanas kay Eve, ay atake talaga sa Diyos. Ganito yun, no? Isipan niyo ng mabuti. Bakit gagawa ang Diyos ng bunga na hindi pala pwedeng kainin? Di sana hindi naman ginawa. Parang ganito, bakit ka binigyan ng puso ng Diyos para umibig, tapos pala pwede ikaw pumili kung sino. Dapat siya pa rin masunod. Because sa ganung klaseng pag-iisip, ang daming disappointment, ang daming pagtatampo. Gets ninyo kapatid? So David made his choice and demonstrated by worshiping God as soon as he learned that his deep desire would not be fulfilled in his lifetime. He put all his focus on what God did allow him to do rather than on what God didn't allow him to do. Kaya in these crucible moments, he chose to trust God, hidden ways, and adjust his vision. He didn't deny his desire or try to quench it. He simply redirected it to fall in line with God's will. Try natin apply. Paano natin ma-redirect yung desire natin to meet God's desire? And I believe marami tayong matutunan dito. So, number 4, a desire redirected. So, wag natin i-miss yung pinakamagandang bagay sa storya na ito.
Tandaan natin, talaga, sinabi ng David, ang kanyang desire hindi importante. Importante yung desire na yun. God often cultivates dreams in our heart that He wants us to pursue. We should never value those dreams more than we value Him. But we don't need to deny that they are important. Kaya ang ginawa ni David, miniting niya na. Nalaman niya kapatid na hindi siya ang magbibuild, miniting niya lahat mga tao na concerned. Sa 1 Chronicles 28 verse 2, King David rose to his feet and said, "Listen to me, my fellow Israelites. My people, I had in my heart to build a house as a place of rest for the ark of covenant of the Lord, for the footstool of our God, and made plans to build it. But God said to me, you are not to build a house for my name, because you are a warrior and have shed blood." Hey, sinabi na ni David. So anong gagawin niya sa dreams niya? Dadamdam ba siya? Magwawala ba siya? Come on. Nangyayari ito. Kaya hindi ka pinagbigyan ng magulang mo, hindi ka pinagbigyan ng cell leader mo, hindi ka pinagbigyan ng pastor mo, hindi ka pinagbigyan, etc., ng teacher mo. Anong gagawin mo? O boss mo? Anong gagawin mo? Look kung anong ginawa ni David. Verse 11 and 28. First Chronicles 28. Then David gave his son Solomon the plans for the portico of the temple, its buildings, its storeroom, its upper parts, its inner rooms, and that place of atonement. Verse 12, he gave him the plans of all the Spirit had put in his mind for the courts of the temple and the Lord and all the surrounding rooms, for the treasuries of the temple of God, for the treasuries for the dedicated things. Verse 13, he gave him instruction for the division of the priests and Levites, for all his works and observing the temple of the Lord, as well as for the articles that be used in its service. He designed the weight of the gold for all the gold articles to be used in the various kinds of service, and the weight of silver for all the silver articles to be used in various kinds of service. Verse 15, the weight of the gold for the gold lampstand and the lamps, with the weight for its lampstand and its lamps, and the weight of the silver for its silver lampstand and its lamps, according to the use of its lampstand. Verse 16, the weight of the gold for its table for consecrated bread, the weight of silver for the silver tables, the weight of the pure gold for the forks, sprinkling bowls, and pitchers, the weight of the gold for its gold dish, the weight of the silver for its silver dish. Verse 18, and the weight of the refined gold for the altar incense. He also gave him the plans for the chariot that is the cherubim, and gold that spread their wings and overshadowed the ark of the covenant of the Lord. Verse 19, all this David said, I have in writing as a result of the Lord's hand on me, and enabled me to understand all the details of the plan. Verse 20, David also said to Solomon, son, be strong and courageous and do the work. Do not be afraid or discouraged, for the Lord God, my God, is with you. He will not fail you or forsake you until the work for the service of the temple of the Lord is finished. Verse 21, the division of the priests and the Levites are ready for all the work on the temple of God, and every willing person skilled in any craft will help you in all the work. The official and all the people will obey your every command. Ito ang naging response ni David sa disappointment. Imbes na magwala, tanim ng sama ng loob, imbes na palayasin Solomon, ikaw palang gagawa, lumayas ka na rin. Gumawa niya. Siya nagplano, siya gumawa ng blueprint, siya nag-ipon ng ginto at silver. Although hindi siya directly nag-build, sa kanyang galing lahat ng needed sa temple. Kapatid, pa ang naging attitude. And you can't change at gayahin nyo. Minsan, di ba tayo, pagka hindi ikaw ang nasunod, example, ang katabi mo, Jomel, si Riza at si, pangalan? Si Ashley. I'm sorry, Ashley. Riza, Ashley. Bawa si Riza. Kunwari, ikaw ang cell leader. May suggestion. Ang sinunod mo, suggestion ni Riza. May mga tao, kapatid, hindi ako susunod, hindi ako magko-cooperate. Why? Kasi hindi nasunod suggestion mo. Nangyayari yan, di ba? Cold ka. Maring susunod ka pa, cold ka. Hindi mo bibigay yung buong effort. Pero mali pala yun, respond. Hindi mo pinaayos yung character mo. Hindi mo piniprepare yung magandang future mo. Kaya nyo, si David, kaya naging close siya kay Lord.
Kasi despite rineject siya ng Pang-Diyos, full heart pa rin ang support niya. As a matter of fact, siya nag-provide lahat ng pangangailangan. Okay, hindi nasunod yung kagustuhan ko. Never mind. Ang importante, mabuild ang temple. Dapat ganun takbo ng isip natin. Okay, hindi nasunod yung suggestion ko. Importante, ang kingdom ni Lord ang makinabang. Ibibigay ko pa rin, Raisa, ang full support ko sa iyo. Raisa, tutulungan kita, ipagtatanggol kita. Anong response natin? Paparamdam ka, kang nawawala. Hindi nagpaparamdam ka, biglang bumabagsak mga plato, mga kutsara, mga planggana, mga timba. Hindi mo maaabot ang full potential mo niyan kung hindi ka marunong tumanggap positive disappointment. Sa buhay natin maraming disappointment. Ang mahalaga paano ka mag-response. Pwede ba natin palakpakan natin pang Diyos? At alam nyo ba, ang magaling dito, pati yung dedication prayer, si David ang gumawa. Psalms 30, babasahin nyo yan, ang dedication prayer. In-advise si David, kahit patay na ako, importante basahin nyo to. Moment, kapatid, bless yung temple na yon, damang-daman nilang presence. Kasi pagkalakita, kay David yan. Pagkakita silang silver, kay David yan. Prayer ni David yan. Kaya parang si David din ang naka-importante. Ramdam ni David yung bigay ni Lord. Bakit si Solomon nang galing sa magandang relasyon? Sabi, kung meron tayong ganong heart, ganong klaseng pag-iisip, it doesn't matter kung masasakit mga salita na ready nyo mula sa pulpit. Kasi isipin mo, it doesn't matter, galing ako sa kasalanan. No. Pwede ba natin palakpakan natin pang Diyos? When God doesn't answer us directly or specifically as we want Him to, we are sometimes so focused on the promise. But God isn't giving us that we miss the promise. I hope naintindihan nyo. David, instead of embracing rejection, he embraced his role in God's plan and he adopted his desire to fit it. So, in-embrace ni David yung role niya. Kasi hindi niya role yung magtayo eh. Ang role niya, tiga-impok ng materials. Tinanggap niya yun. At masaya siya. Kayo kaya. Pero mo, ikaw ang pinakamalaking ambag. Alimbawa si Jomel, Pastor, ang ganda ng plano mo. At meron pa rin akong gustong i-suggest. So nagbigay ng 10,000 si Jomel. And katapos-tapusan, hindi pala yung suggestion niya nasunod. Ano kayo maging feeling? 10,000 binigay ko. Tapos hindi ako nasunod. Pero pagka marunong si Jomel tumanggap ng disappointment at nakikita niya yung bigger picture, sabi niya, anyway, ang kingdom ni Lord ang makikinabang. Pwede ba natin palakpakan natin pang Diyos? In your dreams, if your dreams can be fulfilled in your lifetime, sabay-sabay natin basahin to. If your dream can be fulfilled in your lifetime, then your dreams were too small. It's necessary attitude sa God's kingdom. Sa atin, pagka mas malaki pala yung dream, tanggapin katotohanan, hindi matatapos sa panahon mo yan. Tinanggap ko na yun. Pag-aaral ko lesson, Lord, tanggap ko. Marami ako hindi. Pero mayroon ako din isa, hinihiling kayo, Lord, let me just finish pag-build. Hindi ko alam kung ibibigay ni Lord yan desire. And Lord, makita ko kung sino yung pastor na. Gusto ko maramdaman na ako ang pinapastor. Papalit sa akin. Okay, Lord. Ipabibigyan ni Lord, anyway, palagay ko na sa bawat dingding dito, yun na rin mga pangalan ko. Doesn't matter. Importante magpapatuloy tayong lahat sa plan ni Lord sa ating buhay. Can we say amen? Palakpakan natin pang Diyos. Sa Hebrews 11:39, malapit akong matapos, and all this, though they gained approval to their faith, did not receive what was promised. So, marami sa ating kapatid may gantong faith. Katulad sa Hebrews, parang hindi mo matatanggap. No problem. Pinaka-importante, pinatawad tayo ni Lord. Sakali may matatanggap tayong iba, Lord, salamat kasi din ako karapat-dapat din.
Sa akin, sapat na ang cross. Sabi mo katabi mo, sapat na ang cross. Alam nyo, pagka yan ang sa isip mo, ma-overcome mo yung disappointments. Ma-overcome mo ang pain. Sabi mo sa katabi mo, sapat na ang cross. Just in case, kapatid, may promotion, maging manager ka, maging supervisor ka, gumaling ka, kapatid, at umangat ka pa, Lord, I'm not worthy of this thing. Kasi look at my family. Look at my past. Alam nyo, ang magiging response, lalo kayo magiging masigasig sa kaharian ni Lord. Lalo kayo mag-excel. Can you say amen? Kumahit ang lahat. Sabay-sabay natin mga basahin to at namnamin natin mabuti. Ready na kayo? Ready na mga musicians, singers. God, basahin natin kapatid. Itong tatlong mga quotation dito. God is a master of taking small, seemingly insignificant, and apparently unlikely or unbecoming things and making something great of them, but really. Alala ko last Sunday, bago ako umalis, nakbayan ko yata si Danny. Sabi ko, Danny, huwag mo isipin kung anong sasabihin ng ibang tao. Mahalaga kung anong sasabihin ng pang. Kaya sa atin, kay Lord tayo magpasikat, hindi sa tao. Can you say amen? Sabi natin to, anyone who wants to do something of significance in His kingdom will have to be content not seeing the end of it. Tama ba yan? Sabing, grabe ang plano mo, kaya hindi mo na makikita dulo mo. At importante, may hinanda ang tao, magpapatuloy, no? The best we can do is lay a foundation, set up the next generation to add to it. Natin, ano magagawa natin? Tulong lang tayo. Support tayo. Ibig sa atin, tulad nito, hinihikayat ko kayo, let's support our monthly. Despite your touch, after yung touch opening, monthly magbigay tayo pang church building. Alam nyo ba, nag-start lang tayo ng 21,000 noong December? Alam niyo ba kung magkano ang pondo nasa 80,000 plus na? Bakit? Dahil marami sa inyo nag-decide monthly or weekly nagbibigay. Salamat. Tutulungan niyo ako mag-iwan. Pinakamahalagang legacy, a house for the Lord. Ha? Sabi ko, tabi mo, tulong-tulong tayo, supportahan natin sa pastor. Dali, bulungan mo. Magbigay tayo. After ng offering nyo, after ng tithes, magbigay tayo para sa pambili ng lupa. And lastly, we get to see some of the results of our labor along the way. But if it is really lasting, it will continue to produce results long after gano'n. Oh, excited ako rito. Maring resulta ng labor ko, hindi ko na makikita. Pero marami diyang kapatid, tutubot mamumunga after wala na ako. Hallelujah. Lord, ayoko pang ngao. Tapusin mo lang sa akin. Kapatid, let's face it, sa buhay na ito, marami tayong rejection, maraming pains, maraming disappointment. Yung gusto mo, hindi ibibigay ni Lord. Tanggapin yung katotohanan niyo, may mas magandang plan si Lord sa inyo. Ang gawin natin, kung hindi ikaw, tumulong tayo. Tumulong tayo. What is important? God has a wonderful plan for you. And His plans is best for you. So, kung meron sa inyo feeling rejected, feeling disappointed, pero maganda natin, gaya na si David, worship God. Kasama doon pagingin tawad, Lord, I'm sorry. Masyado akong demanding. Masyadong palahingi. I'm sorry, Lord. Lord, open up. Worship God.